Ngayon naman po ang oras ng mga bata. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.
Ayan, maraming salamat po sa buhay ng ating mga anak. Atin pong i-stretch ang ating mga kamay, atin pong ipanalangin ang ating mga bata. Yes, Lord, Ama naming makapangyarihan sa lahat, Panginoon, mapagpalang umaga po muli, Father God. Lord, maraming amin po, Panginoon, idunudulog sa panalangin, Panginoon, ang mga anak mong to, Father God. Ang mga batang ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, nagpapagamit. Patuloy, Panginoon, na nakikinig sa inyong mga salita. Patuloy, Father God, na nandito, Panginoon, dumadalo, Panginoon, sa Sunday service, Panginoon, at sa ano pang mga aktibidad mo, Panginoon, para sa kanila, Father God. And Lord God, maraming salamat din po, Panginoon, sa mga magulang, Panginoon, na patuloy, Father God, na sinusuportahan ng kanilang mga anak, Panginoon, na pumunta dito, Father God. Nawa, Father God, i-bless mo po ang bawat tahanan ng mga batang ito, Panginoon. Puspusin mo po ng mga pagpapala, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa mga teachers ng mga batang ito, Panginoon. Nawa, Father God, ikaw rin po ang magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang maituro rin po nila ng maayos, Father God, yung mga salita mo sa mga batang ito, Panginoon. Na patuloy, Father God, na naipahayag nila sa mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lang po aming panalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga anak. Yan. God bless you mga bata. Patuloy po natin silang ipanalangin upang sila po ay lumaki at lumago sa katawan at sa kanilang spiritualidad na buhay. Good morning po! Sige, batiin mo muna yung iyong katabi. Sabihin mo, malamig na umaga. Yan. Masayang umaga, ngayong umaga po. Good morning po sa ating lahat. Yan, purihin natin ang Panginoong Diyos. Muli tayong pinag-isa, pinagsama-sama ng Panginoon para tayo po ay sama-sama na magpuri sa Kanya. Yan, good morning. Tingnan po natin yung atin pong mga announcement. On July 19, third Sunday na po tayo. Ang liturgist po natin, si Sister Shekinah Faye Caspe. Ang mga acolytes po natin, lingin natin sa mga bata, si Aliyah at si Kendra. Yan, Aquino, ang mga taga-sindi po ng atin pong mga kandila. Ang choir po natin ay mixed choir. Yan. Patuloy po namin kayong ini-invite sa atin pong prayer meeting, midweek prayer meeting service every Wednesday po ito ng 6 p.m. Yan. Tuloy din po tayo sa atin pong mga family devotions and Bible studies tuwing Thursday pa rin po ito at 6 p.m. So patuloy po namin kayong iniimbitahan to join us sa patuloy po na pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoon para tayo po ay lumalim at lumago pa sa atin pong pagkilala at paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. Last week po, nagkaroon tayo ng changes doon po sa atin pong Egg Fellowship. Supposed to be po ay mamaya na po ito ng hapon. Ano po, pero we make an announcement po doon sa ating GC na tayo po ay mag-adjust. Sa next Sunday na po ang atin pong Egg Fellowship. Ito po ay bahagi po ng atin pong pakikisimpatya, pakikiramay sa naulilang pamilya po ni Teacher Malu, ni Deaconess Marilu Dilion, Aguila Dilion. Nakaburol po siya ngayon sa Dasul, mga kapatid ko, and ang kanya pong libing will be on Friday morning po. So last lamay niya on Thursday. Kaya nag-cancel po muna tayo ng atin pong Egg Fellowship bilang pakikisama sa kanila pong pagdadalamhati, mga kapatid ko. Next Sunday na po natin gagawin yung atin pong Egg Fellowship. So panalangin po natin yung atin pong Egg Fellowship, mga kapatid ko, at salamat sa Panginoong Diyos, yung matagal na inaantay ng maraming magsasaka nating lahat ay nangyayari na. Amen po. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Yan. So, let's praise God po. So, ipanalangin po natin itong Egg Fellowship natin at ipanalangin din po natin yung kasalukuyang panahon na nangyayari sa atin. Let us praise God sa blessing of rain, mga kapatid. Pero ipanalangin din po natin
yung ibang mga lugar po na dinadaanan naman ng malalaking baha. Ano po? So, let's pray for their protection and guidance po ng atin pong Panginoong Diyos. At pag-pray po natin na ang lahat ng ating mga farmers ay makasaka, although medyo, sabi ng ilan, ay medyo late na, pero God is still in control if we believe. And if we have that kind of faith, mga kapatid ko, God is in control. So, let's trust God's timing. Okay po, batiin natin ang atin pong mga birthday celebrants this week. Happy birthday kay kapatid na Miriam Ruth. Birthday po niya on July 12. Yan, si Sister Ruth po ay nasa Manila. And birthday po ni Abby on July 14. Yan, wala akong makitang updated na picture ni Abby, kaya hindi ko alam kung ilang taon pa siya dyan. Medyo bata-bata pa. Okay po, and birthday rin po ni Sister Lovely. Ayaw na, nung clicker natin. Yan, birthday po ni Sister Lovely on July 14 din po. So, sama natin sila sa panalangin. At si Liana, si Tikang, birthday po ni Tikang on July 15. Meron pa po ba na mga birthday celebrants po natin? Wala na. Hindi natin nabati last Sunday si kapatid na Jewel. Nag-celebrate din po itong week na ito ng birthday niya si Brother Jewel. So happy birthday Brother Jewel. Yan. 20 na po si Jewel, tama? Yan. Okay. So panalangin po natin sila. Meron pa po ba na hindi po, wala po doon sa atin pong list? Awanan, kakabsat? Ayan, sige po, awitan muna natin sila ng birthday, happy birthday song. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday po sa inyo and more joyful and blessed birthdays po ang idagdag ng Panginoong Diyos sa buhay po ninyo. Yan, ito po yung ating financial report as of last week. Pasensya na po, hindi ko na ilagay yung kanyang total pero nasa 11,000 plus po iyan. Yan, we have a total special offering po para kay Teacher Malu. Lahat po ng nagpaabot. Kasama na po dyan lahat ng mga nagpaabot po after po ng ating worship service. Pati yung special offering po natin, we have a total of 2,818. Actually po, nakalikom po tayo nung Sunday po na iyon ng 5,000 plus. Yan. And binuo na po ng church po iyon. So, we are able to give 10,000 through Ate Bing nung nagpunta po sila ng Dagupan na ipinabot po doon. Tapos meron pa pong mga from galing sa kanila at mga ibang mga tao po. So I think all in all po ay nasa, kung hindi na po nadagdagan niyon, pati si Sister Mia, nasa 13,000 kung hindi po ako nagkakamali ang na-extend po natin sa kanila. So salamat po sa bawat isa sa inyo na nakikidalamhati. Ano po. And by His grace, by God's provision, base po sa information sa amin, kahit na ilang days po sila sa Villaflor, alam naman po natin mahal ang Villaflor, parang nasa 60 to 80 po ata ang kanyang per day. Ano po, 60 to 80,000. Parang wala pa po doon ang doctor's fee. So, siguro mga nasa 100,000 ganun po yung kanilang everyday. Pero salamat sa Lord, zero balance po sila doon. So,
Yun, ganun po kabuti ang Panginoon. Okay po? So, yung isang bagay na inaalala ni Pastor Ted ay sinagot po ng Panginoon. Although, I believe lahat po tayo ay ah, nanalangin para kay Teacher Malo for her recovery, healing. Pero I believe po na sinagot tayong lahat ng atin pong Panginoong Diyos. Amen po? No? We pray for life, we pray for divine grace ng Panginoon. And minsan magtatanong tayo bakit hindi siya pinagaling ng Lord, bakit hindi parang hindi tayo tinugon ng Panginoon. But I believe with all my heart God has answered our prayers, mga kapatid ko, no? Teacher Malo fought a good fight. She finished the race, she kept the faith, mga kapatid ko, and 100%. Ang faith ko po, she is in God's loving arms. Amen po. And God has healed her, recovered her, mga kapatid ko, and life everlasting is with her na po. So, nakakalungkot man, pero minsan, ang thought talaga ng Panginoong Diyos ay hindi po natin kaisipan. Ang isip ng Panginoon, ang karunungan ng Panginoong Diyos ay hindi po natin abot, hindi natin maarok minsan. But then, let us continue to praise God. Mga kapatid, mamaya po, pupunta po kami, baka if you want to come po, around 4 p.m. po, we will join yung service na pangungunahan po ng Kalbag Beautiful Church. Sila Pastor Jeremy, magsa-service po doon mamaya. Kasi nag-schedule po kami ng per local churches na magsi-service po doon. So, ang Kalbag po ngayon, bukas po ay ang Kabasaan, ang Kabunggan. Sa Tuesday po ay ang Awag. Sa Wednesday po ay ang Whitestone. Sa Thursday po, last night po, ay Workers' Night po iyon. So, pwede rin po tayong pumunta sa last night if hindi po kayo makakasama. Last night po ay Thursday night po. Yan. Tapos, ang last night po, dadalhin si Teacher Malo sa Anda. Doon po ang kanyang last night sa Sobor, sa church po natin doon. And then, magsiservice po doon ng 7 a.m. ng umaga. Si Bishop Pitt po ang speaker po doon. And then, dadalhin po, ibabalik si Teacher Malo sa Dasul. After po ng service. So, yun po ang flow. Ni-request po kasi ng Subor na at least one night po ay madala din siya doon. So, yung ngayon hanggang Wednesday ay nasa Dasol po siya. I think Thursday, hindi ko po alam kung anong oras ng Thursday siya ibibiyahe, papunta po ng Subor. So, doon po ang service sa Subor ng last night. And then morning po, magsi-service ulit. And then after po ng service, dadalhin po siya sa Dasul Cemetery. So doon po ilalagak ang labi po ni Teacher Malu. Yun po ang desisyon ni Pastor Ted na asawa po ni Teacher Malu. So let's continue to pray po sa family ni Pastor Ted. Samahan si Pastor at patuloy na maging matibay, no, sa pagsubok po na ito na kanilang pinagdadaanan. Yan. So, yun po, isama natin sila sa prayer po natin sa week po na ito. That's why we cancel po yung atin pong egg fellowship. Makikiramay po kasi muna tayo. And kahit yung Subor po and other churches have canceled yung kanilang mga Friday sana na activity nitong Friday po na ito. Okay po? So patuloy po natin silang isama sa prayer po natin. Yan. Okay, any other announcements and concerns po? On Saturday po, hindi ko na po dito nailagay. We will start po at 9 a.m. Yun pong confirmation class sa lahat po ng mga bata, ages 11, 12, yung mga bata po natin na nandun pa sa Children's Department, yung mga ages 11 and 12, kasama po ang mga youth po natin na galing ng San Jose, sila Zila,
magkakandak na po ako sa kanila ng confirmation class. It's a 4 session, bali 4 Saturdays po yon. And after po noon, we will schedule po yung kanilang water baptism, yung immersion po nila. No, yung baptism through immersion po, yung paglubog talaga sa tubig. So, pag-uusapan na lang po namin with the class kung by sea or by pool yung amin pong pupuntahan. Okay po? So, isama po natin yon sa panalangin. Okay po? And, hindi pa kami nagkapag-usap ng atin pong mga student workers. Actually, 4 po sila. Si Jen, si Lester, si Erich, tsaka si pangalan na nitong forever young people natin. Laika, yon. Sorry Laika, nakakalimutan na kita. Yan. Para po doon sa discipleship sessions po namin. So, we will start din po yung ating discipleship ministry. Magsisimula po ito sa atin pong mga 4 na tumutugon, nagnanais po na tumugon doon po sa calling ng atin pong Panginoong Diyos. So, meron sa pastoral ministry, meron sa deaconess program, mga kapatid ko, at kung meron pa po na nais na tumugon sa panawagan ng Panginoon, we need more workers, mga kapatid. No? Nagbubukas po sa ibang mga areas. Meron pong 2 na nabubuksan po dito sa parting Ilocos. Medyo malayo. Merong isang DS na ang announcement po sa amin ni Bishop, merong isang DS who formally nagbigay ng kanyang letter of intent to join the Filipino Evangelical Methodist Church. So, and meron pa po atang mga ibang mga workers na makiki-affiliate po sa atin from our old church. So, let's pray for them po, mga kapatid. And merong mga churches, merong mga church na naiplant na nakiki-affiliate din po sa atin, sa Filipino Evangelical Methodist Church. So, let's pray for them. We need more workers talaga po, no? Lalo na po sa deaconess natin, ang diakonesa po natin sa Pangasinan Tribe, nag-iisa, si Teacher Malu. Wala na po tayong deaconess actually sa Pangasinan Tribe. So, we need deaconesses po talaga. Na tutugon sa gawaing ito ng atin pong Panginoong Diyos. And let's pray na sana hindi lang po manggaling sa tugi, manggaling din po nawa sa Subor, sa Makalaang, sa Kabungan, sa Awag, ang itatayo at itatayo ng Panginoong Diyos na mga workers po natin. So let's pray po ng mga manggagawa ng Panginoong Diyos ay itayo, i-build ng atin pong Panginoong Diyos. Okay po, lahat po tayo ay yumuko, tayo po ay muli manalangin. Hingin natin ang awa at biyaya ng Panginoon. Aming Panginoong Sus na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga po na ito. Maulan, ito ay simbolo ng inyo pong biyaya sa bawat isa po sa amin. Bumuhos ang ulan, Panginoon, dahil alam mo kung kailan ito ibubuhos, O Diyos, alam mo rin po kung kailan ito ihihinto, Panginoon. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at nasa iyo ang lahat ng kontrol, Panginoong Diyos, sa lahat ng season ng mundong ito na inyo pong nilika. Kaya maraming salamat sa panahong ito, Panginoon, malamig na panahon, Panginoong Diyos, maulan na panahon na simbolo na ikaw ay Diyos na may kontrol sa lahat ng season at nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa biyaya ng ulan na inyo pong pinagkakalob sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pagkakataon na muli makapagtanim ang mga magsasaka, Panginoong Diyos, ng kanilang mga tanim, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na matugunan ang pangangailangan nila, pangangailangan po ng komunidad, pangangailangan ng aming bayan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat po ng mga farmers na patuloy na nagtatanim, Panginoon, upang merong kaming kainin, Panginoong Diyos. Merong kaming iluto, merong kaming susubo, Panginoon, ng mga pagkain. Mula po sa mga palay, sa mga prutas, sa mga gulay, Panginoong Diyos, maging sa mga nag-aalaga ng mga hayop, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo pong pangunguna sa kanila at pagpapala po sa kanila. Salamat din po kahit sa mga fishermen, Panginoon, at sa iba't ibang mga
trabaho, Panginoong Diyos, na inyo pong pinagpapala. Trabaho ng bawat isa po sa amin, sa iyong mga anak sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, dahil naging mapayapa po ang buong magdamag sa aming lahat, Panginoon. Kami po ay nakapagpahinga ng tahimik, Panginoong Diyos, nakatulog po, Panginoon, at muli binangon mo ng may kalakasan, may pag-asa, Panginoon, at nandun yung katatagan, yung kalakasan ng aming pananampalataya, kahit po sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok na aming pinagdadaanan, dakilang Diyos. Lord, salamat po sapagkat kami pa rin ay pinagtatagumpay mo sa mga pagsubok na dumadaan sa buhay po namin, Panginoon. At salamat po sa iyong mga salita na aming laging naririnig at nababasa, na kapag kami po ay nananatiling tapat sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok, kami ay pinapalakas mo, pinapatnubayan mo, pinagtatagumpay mo, at darating ang panahon, Panginoong Diyos, na kami ay puputungan mo ng buhay. Ito ay ang buhay na walang hanggan na inyo pong ipinangako, Panginoon. Kaya kahit po sa iba't ibang pagsubok na nararanasan po namin, Panginoon, pupurihin ka pa rin namin at pasasalamatan, dakilang Diyos. Lord, sa sandali pong ito, nais namin na ilapit ang pamilya ni Pastor Ted na dumadaan po sa pagsubok. Sa mga sandaling ito, ang pagkawalay na po nila kay Teacher Malu, Panginoon, naniniwala po kami na ito ay nasa ilalim ng iyong kalooban, Panginoong Diyos. Ikaw ang may alam, Panginoon, ng buhay ni Teacher Malu. Ikaw ang simula nito, ikaw din po ang kawakasan nito, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Naniniwala kami na ang panalangin ng lahat ng nanalangin para kay Teacher Malu, Panginoon, ay tinugon niyo po ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong naisin, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa buhay ni Teacher Marilu Aguila de Leon, Panginoon. Sa kanya pong iniwang pananampalataya, sa mga inspirasyon, Panginoong Diyos, and encouragement, Lord, na narinig at nakita po namin sa Kanya. Salamat sa Kanyang katapatan, sa paglilingkod niya sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyo pong ubasan, bilang isang diakonesa, Panginoon, sa iba't ibang mga iglesia, kung saan niyo po siya tinawag, O Diyos. Maraming salamat po. Alam namin ang katapatan ng iyong anak, at ikaw ang nakakaalam ng kabuuan ng kanyang buhay, Panginoon. At kami po ay sumasampalataya na ang kanyang kaluluway niyakap mo na tinanggap mo, Panginoon. At ang kapayapaan at ang tunay na kapahingahan ay kanya nang nararanasan, aming Diyos. Idinadalangin po namin na samahan mo, i-comfort mo ang bereaved family mula po kay Pastor Ted, sa pamilya ni Teacher Malu. Panginoong Diyos, patuloy niyo po sila na yakapin, aliwin, Panginoong Diyos. Gamitin mo ang bawat iglesia, ang bawat taong pupunta doon para maging comfort po nila, Panginoon, maghatid pa rin ng katatagan, ng encouragement, Panginoong Diyos, at ang lahat ng mensaheng maririnig po sa lugar na iyon, Panginoon, ay gawin mong patuloy na biyaya at katatagan sa lahat ng taong makakarinig sa bawat pagsamba na gagawin, Panginoong Diyos. Lord, we pray ngayong araw po na ito hanggang sa mahatid po si Teacher Malu, maging maayos, maging payapa ang lahat ng ito, Panginoon. Itinatalaga po namin ang buhay niya at lalo tigit ang pamilya ni Pastor Ted, dakilang Diyos. Lord, patuloy po naming dalangin ang kaligtasan din po ng ibang mga kababayan po namin, Panginoong Diyos, na nasasalanta ng baha, Panginoon, ng bagyo. Lord, we pray for protection po sa kanila, mga dinadaanan sa pagsabog ng mga bulkan, mga niyayanig ng lindol, Panginoon. Dalangin namin ang inyo pong pag-iingat, Panginoong Diyos. Nawa po, ikaw ang managana sa buhay nila, Panginoon. Iligtas niyo po silang patuloy, kahabagan niyo po ang aming mga kababayan, lalo tigit po ang aming mga kapatid sa pananampalataya, kapatid po namin sa iyo, Panginoong Sus. Lord, ingatan niyo po sila, Panginoong Diyos, at patuloy pa rin na ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon. Lord, gawin mo ring handa ang bawat isa po sa amin, sa bawat sitwasyon, sa bawat season na daraan sa buhay po namin, sa bawat bagyo, Panginoong Diyos, na dadaan po sa amin, sa bawat kalamidad. Gawin mong handa ang buhay namin, Panginoon. Yamang lagi mo pa rin ipinapaalala po sa amin
na hindi namin alam ang bukas, O Diyos. Hindi rin namin alam ang hangganan ng amin pong mga buhay. Kaya sa bawat sandali, sa bawat araw, kinakailangang lagi kaming handa, Panginoon. Anumang oras mo kami kunin, anumang kadahilanan o kaparaanan mo kami kunin, Panginoon, ang mahalaga po ay lagi kaming nakahanda na humarap sa iyo at magsulit sa iyo sa panahon na kunin mo na ang amin pong mga buhay, Panginoong Diyos. At sa paghahandang ito, Lord God, patuloy niyo po kami na samahan at pagpalain, Panginoon. Lord, we pray for healing sa mga may karamdaman na mga kapatid din po namin na hindi namin nakasama sa mga sandaling ito, dakilang Diyos. Panalangin din po namin sa mga kapatid po namin na magbe-birthday ngayong araw po na ito, yung mga nag-birthday last week, Panginoon, bless them, O God. Yung mga magbe-birthday this week, Panginoon, bless them din po. Lord, may your blessing overflow sa kanilang mga buhay, physically and spiritually, Panginoon. Gabayan niyo po sila at patuloy na bigyan sila ng marami pang mga taon na ipagdidiriwang nila, Panginoon, ang inyo pong kabutihan at katapatan po sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo rin po ang mensaheng amin pong pakikinggan sa umagang ito, sa lugar na ito, Panginoon. At patuloy kaming humingi ng tawad, O Diyos, Panginoong Yesus, sa lahat po ng aming mga pagkakamali, pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Kung kami man po ay nakagawa, nakapagsalita, nakapag-isip ng malit, masama sa aming kapwa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung kami man po ay nakagawa ng pagkakasala sa iyong harapan, na malayan man po namin o hindi, nahayag man o hindi, Panginoong Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami at linisin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming mga panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Hiniling ko po na lahat tayo tumayo sa pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan. Makibukas po kayo sa akin sa Lumang Tipan, sa aklat ng ikalawang Samuel, chapter 11, verse 1. Lumang Tipan, sa aklat ni Samuel, chapter 11, verse 1. Ganito po ang kanyang sinasabi. 2 Samuel 11, verse 1, nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, isinugo ni David si Joab kasama ang kanyang mga pinuno at lahat ng hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit nagpaiwan si David sa Jerusalem. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Tayo po yung po sa presensya ng Panginoon. Mensahe ng awit na magmumula sa TNEMCI Mix Choir.
Hallelujah, praise the Lord. We could sing of His love forever. I could sing, I can shout of His love forever. Yan, pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang hindi nagmamaliw na pag-ibig sa buhay po ng bawat isa sa atin? I believe, bakit po tayo nandito ay dahil sa pag-ibig na ito ng Panginoon. Amen po? Amen. Hallelujah. Salamat sa buhay ng atin pong mga anak, mga young people and young adults na nagbigay ng panahon upang magsanay para po sa awiting ito, I could sing of your love forever. Purihin po ang Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Yan. Tayo po yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin, samahan niyo kami ng iyong banal na spirito upang ang mensahe na amin pong pagbubulay-bulayan ay patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon at gabay upang lumakad sa kabanalan at patuloy na mamuhay sa katuwiran at katapatan, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Sukristo. Amen. Amen. Good morning pong muli sa ating lahat. For how many Sundays, pinag-usapan natin ang harmonious Christian life. Ang mga principles po nito na bakit kinakailangan na ang buhay natin ay merong harmony, merong order, sapagkat God is a God of order. Amen po? Ngayong morning po na ito, nais kong pagbulayan natin, bahagi pa rin ito ng pamumuhay ng may kaayusan, mga kapatid ko, ang patuloy na paglakad natin ng may katapatan sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ba ay lumalakad sa bawat araw ng buhay natin ng may katapatan sa Panginoon? Amen po? Or, yung bang buhay natin o puso natin ay lumalayo sa atin pong Panginoong Diyos? Pagbulayan po natin ngayong umaga, ang temang ito, ang panganib ng pusong unti-unting lumalayo sa Diyos. Ang panganib ng pusong unti-unting lumalayo sa Diyos. Basahin ko po yung pinaka sentro ng atin pong verse, mga kapatid ko, doon po sa chapter 11 ng 2 Samuel, sa pinakahuling bahagi po nito, sabi po niya, ng panahon ng mga hari ay lumalabas upang makidigma, si David ay nananatili sa Jerusalem. Si David ay nanatili sa Jerusalem. Ang pangyayari pong ito sa 2 Samuel chapter 11 ay naganap sa panahon po ni Haring David. Kung saan, para makita po natin yung background po niya, tinatamasa ng kaharian ni Haring David ang tagumpay sa digmaan. Okay po? Tinatamasa nila ang maraming tagumpay sa digmaan. Okay? May katatagan yung kanyang pamahalaan. Hindi po magulo yung government ni King David sa panahon po na ito. At bumubuhos ang pagpapala ng atin pong Panginoong Diyos. So yun po yung background niya, yung senaryo. May kaayusan yung gobyerno, yung pamamahala, yung leadership ni Haring David. Tinatamasan nila yung katagumpayan. Lagi silang nananalo, never silang natatalo sa lahat ng digmaan. No? At binubuhusan sila ng Panginoong Diyos ng siksik, overflowing blessing. Pero sa panahon po na ito, sa chapter 11, ito rin yung pinakamadilim na yugto ng buhay ni Haring David. Dito natin mababasa yung fall, yung pagbagsak ni Haring David. Okay po? At nagsimula ang pagbagsak ni Haring David doon po sa sinasabi ng text natin. Pakinggan at unawain po nating mabuti. Habang ang mga hari, ang kanyang mga pinuno ay lumalabas upang makidigma, si Haring David ay nanatili sa Jerusalem. Yung word na yon, balangkasin po natin, pagbulayan natin, si Haring David ay nanatili sa Jerusalem. Ang simpleng pangungusap po na ito, ang nagpapakita ng simula
na spiritual na pagbagsak ni Haring David. Yung kanyang pananatili sa Jerusalem na habang ang kanyang mga hukbo, yung kanyang mga matapat na mga lingkod ay tinutupad yung kanilang tungkulin sa ilalim ng pamumuno ni Joab. Pinili ni David na manatili, pinili ni David na manatili sa kaginhawaan doon sa lugar, doon sa Jerusalem, kaysa sa kanyang pananagutan. Ang kanyang pisikal na pagkawala sa larangan ng digmaan ang naging daan ng kanyang espiritual na pagbagsak at pagkakadapa. Itinatala po dito sa kabanata na ito, mga kapatid ko, yung 4 na malungkot na pangyayari sa buhay ni Haring David. Una, yun pong pangangalunya niya kay Bathsheba. Pangalawa, yung pagtatangka niyang itago yung kanyang kasalanan. Pangatlo, yung pagpatay niya kay Uriah na taga Hiteo. At pangapat, yung hindi niya paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos. So tignan po natin ito, medyo mahaba, pero bear with me, mga kapatid ko. Dito po sa kwentong ito, itinuturo na walang mananampalataya, gaano man kakatagal na naging mananampalataya na, o gaano man karami na ang pananagumpay na naranasan mo sa buhay, hindi ka ligtas sa pagbagsak. Okay po? Ulitin ko po. Gaano man karami na ang tagumpay na naranasan mo at gaano ka man nakatagal bilang mananampalataya, hindi tayo ligtas sa pagbagsak. Hindi ako ligtas sa tukso, hindi ka ligtas sa tukso, lalo na kapag pinababayaan natin yung puso natin at sinusunod natin yung sarili nating kalooban. Ang malalaking tagumpay kahapon ay hindi po assurance, hindi garantiya na magiging matagumpay ka ulit bukas. Hindi garantiya na mananatili kang matagumpay at hindi ka mahuhulog at hindi ka madadapa sa pagkakasala. Now, tingnan po natin ang nangyari kay Haring David. Merong 5 mga bagay tayong titingnan na mensahe ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ngayong umaga po na ito. Tingnan po natin, una, ang spiritual na katamaran ay nagbubukas ng pinto sa tukso. Malinaw ito. Ang ginawa ni Haring David habang ang kanyang mga hukbo, ang kanyang mga matapat na sundalo ay nakikidigma, si Haring David ay nanatili sa Jerusalem. Hindi po ito common. Na ang mga hari sa panahon na iyon ay hindi kasama sa digmaan. Okay po? Hindi po. Ang mga hari ay laging kasama kapag merong digmaan. Hindi po sila naiiwan doon sa kanilang kaharian at hindi sila nagsusugo lamang ng mga matapat nilang mga iniral at matapat nilang mga sundalo sa digmaan. Pero, tingnan po natin yung nangyari. Si Haring David, imbis na nasa digmaan, ay nanatili sa Jerusalem. Ang spiritual na katamaran, pagka in-apply natin sa sarili po natin, ay nagbubukas ng pinto sa buhay natin para makapasok ang tukso at mapay sa ilalim tayo sa katamaran. Hindi naroroon si David sa lugar na dapat niyang kinalalagyan. Wala si David doon sa lugar kung saan dapat siya naroroon. Okay po? Sa halip na pangunahan ang Israel sa digmaan, si David po nanatili siya at pinili ang kaginhawaan. Nanatili siya doon sa comfort zone po niya. And listen to me, mga kapatid ko, madalas na nagsisimula ang tukso bago pa ang aktwal na kasalanan. Tama po ba? Nauuna ang tukso bago ang kasalanan. Bago yung aktwal na kasalanan. Nagsisimula ito kapag ako, ikaw na mananampalataya ay nagiging pabaya sa iyong spiritual na buhay. Kanina, ang topic po, though hindi kami nag-usap ni Lester, pero I believe it is God's will, ang topic ni Lester kanina ay patungkol sa kasalanan.
po pwedeng natakal, ano ang bunga, anong ginagawa ng kasalanan sa buhay po natin, ano po? No? At nagsisimula tayong matukso't magkasala kapag ka napabayaan po natin yung ating spiritual na buhay. Ang isang taong spiritual, sino po yon? Ako yon, tsaka ikaw, ay naging tamad, ikaw ang puntirya ng kaaway. Sabihin mo sa katabi mo, kaya wag kang tamad. No? Kasi ikaw ang puntirya ng kaaway. Karaniwang nagsisimula ang kasalanan sa maling prioridad po kasi. Okay po? Pakinggan po natin mabuti. Karaniwang nagsisimula ang kasalanan pagka mali ang prioridad natin sa buhay. Tingnan natin yung ginawa ni Haring David. Priority niya dapat yun eh. Yun nasa digmaan siya. Pero ipinagpalit ni David ang atas ng Diyos para sa pansariling kaginawaan. Aplikasyon. Maraming Kristiyano ang bumabagsak, hindi dahil balak nilang magkasala, kundi dahil unti-unti nilang pinapabayaan ang prioridad nila sa buhay nila. Maraming mga Kristiyano ang natutukso, maraming mga Kristiyano ang bumabagsak dahil napapabayaan ang prioridad nila. Ano-anong mga prioridad po natin sa buhay? Prioridad natin ang manalangin. Amin po? Prioridad natin ang basahin ang salita ng Panginoon. Prioridad natin ang pagtitipon sa iglesia. Prioridad natin ang paglilingkod. Prioridad natin na palakasin yung ating spiritual. Kasi meron tayong pananagutang spiritual. Ang lahat ng ito ay dapat priority ng bawat isa sa atin. Pero pagka nababaling ang prioridad natin sa iba, nawawala tayo doon sa course na dapat ay nilalakaran at tinatahak po natin. Magiging dahilan ito upang unti-unti lumayo tayo sa Diyos at mabuksan ang pinto ng kasalanan sa pamamagitan ng tukso na papasok sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pusong hiwalay sa layunin ng Diyos ay madaling matangay ng tukso. Ang pusong hiwalay sa layunin ng Panginoon, ang pusong hiwalay sa gusto ng Panginoong Diyos, madaling magkasala, mga kapatid. Amin po? Amen po ba doon? No? Sunday. Priority ba natin ang Sunday? Amen. Pag hindi mo na naging priority ang Sunday, dyan papasok ang iba't ibang klase ng tukso. Amen po? No? Fellowship. Priority ba natin ang fellowship? Dapat. Amen? Priority ba natin ang paglilingkod sa Diyos? Yes. Kasi pag hindi na natin ito naging priority, papasok dyan ang iba't ibang tukso. No? Mga estudyante na nag-aaral, ano ang inyong priority? Aral o service sa Lord? What is your priority? Tingnan po natin sa mga estudyante po, para maging malinaw sa mga estudyante, your priority is not your schooling. That is not your priority. Ang priority ninyo ay ang service pa rin ninyo sa Diyos. So, ang schooling, pag priority mo ang service mo sa Lord, you will study well. Nakukuha po ninyo ako? No? You will study well. Kasi priority mo, magbigay ng worship sa Lord. Hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo. No? Kasi bibigyan mo ng glory and honor ang Panginoong Diyos sa iyong pag-aaral. That's part of your service sa Panginoong Diyos. No? Pero you have to balance pa rin. Kasi meron kayong ministry sa church, tama? And you have to balance everything pa rin. No? Hindi napapabayaan ang ministry sa church, hindi napapabayaan ang pag-aaral. Same sa atin po na mga nasa larangan na ng pagtatrabaho, ng profesyon, ng kung ano mang kinabubuhay natin. Hindi mo pababayaan ang hanap buhay mo
Kasi sa pamamagitan ng faithfulness mo sa paghahanap buhay mo, you glorify God. No? Kaya nga po pinag-aaral natin yung harmony sa lahat ng bagay, yung balance sa lahat ng bagay. Pero kinakailangan, mindset po nating lahat, God is my priority. Huwag tayong hihiwalay doon sa layunin ng Panginoong Diyos sa buhay nating lahat. Si David, humiwalay siya sa layunin ng Panginoon. At dito naging madilim ang buhay ni Haring David. Bakit? Kasi nung araw na iyon, habang siya ay nandoon sa kanyang kaharian, nakakita siya ng isang magandang dilag na nakatali na, may asawa na. Ano po? Nakatali, may asawa na. Ang pangalan ng asawa niya si Uriah na taga Hiteo. Nagkaroon siya ng pagnanasa sa babaeng ito. No? Pero kung nandun sana siya sa lugar kung saan siya tinatawag ng Panginoon, hindi siya natukso. Tama po? No? Now, tingnan po natin ang puso pagkahiwalay sa Diyos, sa layunin ng Panginoon, madaling matangay ng kasalanan. Madali tayong matukso, mga kapatid ko. Kaya nga po, ang spiritual na katamaran natin sa lahat ng gawain ng Panginoong Diyos, bantayan natin. Nagiging tamad ba ako sa isang aspetong ito ng buhay ko? O hindi? No? Kasi kung sa maraming aspeto po kasi, yung buhay pananalangin natin, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagtitipon sa iglesia, yung paglilingkod, meron tayong pananagutang spiritual sa lahat ng ito. At kung sa isang aspeto, nagkakaroon tayo ng katamaran, mga kapatid ko, pwedeng sa isang aspeto na yun, pumasok ang tukso at kasalanan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, kinakailangang bantayin natin yung panganib na yung puso natin unti-unting lumalayo sa atin pong Panginoong Diyos. Pangalawa, tingnan po natin. Ang hindi napipigilang pagnanasa ay humahantong sa mas malaking kasalanan. Tingnan natin yung nangyari kay Haring David. Nakita niya maganda. Nagkaroon siya ng pagnanasa. Anong naisip po niya? Anong ginawa niya? No? Sinipingan niya ito. Nangamba siya na baka mabuntis. Anong sabi niya kay Uriah? Inutusan niya sa Uriah, uwi ka sa inyo. Tabihan mo yung asawa mo. Ano po? Anong ginawa ni Uriah? Nanatili siya doon sa lupong ng mga kawal. Hindi siya umuwi. Nalaman niyo ni Haring David, pinatawag siya ulit. Sabi ni Haring David sa kanya, uwi ka. No? Hindi pa rin yun ginawa ni Uriah. Hindi pa rin siya umuwi sa kanila. So nabubuo kay Haring David yung isang bagay na hindi dapat ginagawa ng hari. Hanggang sa mabuo yung kasalanan, ano pong ginawa niya? Sabi niya kay Joab, ilagay mo si Uriah sa pinakaharapan. At pabayaan mo siya doon na mamatay. See, kapag hindi napipigilan ng pagnanasa, humahantong ito sa mas malaking kasalanan. No? Kapag tayo po ay natutukso, mga kapatid ko, pagka ikaw nagkasala at napabayaan mo yung sarili mo sa pagkakasalang iyon, hahantong yan sa mas marami pa at mas malaki pang mga kasalanan. No? Tingnan natin yung line una, tumingin si David, nakita niya si Bathsheba. Nagtanong, sino yung babae na yon? Pagkatapos, nag-utos siya. No? Na si Uriah, ganito. Okay po? So, nasa prosesyon na siya ng pagkakasala. Okay? Nasa prosesyon na siya. Yung pagnanasa, yung kasalanan, yung kamatayan. Yun yung process po niya. Pagka tayo nagnasa na, nagkakasala tayo at ang huli noon ay kamatayan. Binaliwala ni David ang bawat babala ng Panginoong Diyos sa kanya. Makikita natin yung isang katotohanan po rito. Hindi sapat ang kaalaman ko para mapigilan ko ang magkasala. Ang kailangan po natin ay pagpipigil sa sarili. Dapat po nating bantayan ang ating mata, ang ating isipan, ang ating pagnanasa.
ang bawat malaking pagbagsak ay nagsisimula sa isang maliit na kompromiso. Naniniwala po kayo? Ang bawat malaking pagbagsak nagsisimula sa isang maliit lang na kompromiso. Pag hinayaan mo ang buhay mo sa isang kompromiso, lumalaki ang pagkakasala na maghahantong sa kamatayan. Pagpipigil sa sarili. Ang solusyon upang hindi humantong sa mas malaking kasalanan ang isang kasalanan na nagawa. O, pinakamainam po, pagpipigil sa sarili ang pinakasolusyon upang hindi tayo magkasala sa atin pong Panginoong Diyos. Pangatlo, ang nakatagong kasalanan ay nangangailangan ng mas maraming kasalanan. Ang nakatagong kasalanan nangangailangan ng mas maraming kasalanan. If hindi ako nagkakamali, nabanggit ni Lester kanina, hindi na isisikreto. Tama ba? Hindi na itatago ang kasalanan. No? Sa halip na aminin ang kanyang kasalanan, sinubukan ni David na ito ay pagtakpan. Kasama po sa kanyang pagtatakip yung ginawa niyang panlilinlang, manipulasyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, pagpatay. No? Ang isang kasalanan ay nagbubunga ng panibagong kasalanan. Laging merong bunga po iyan. Kaya po, hindi nananatiling hiwalay ang kasalanan. Ito po ay kumakalat. So pagka kumakalat na ang kasalanan sa buhay po natin, tandaan po natin ito. Unti-unti hanggang sa makita natin yung sarili natin, malayo na po pala tayo sa Panginoon. Pero tingnan niyo po yung tema natin, ang mabigat, no, na kahantungan kapag ka unti-unti tayong lumalayo sa atin pong Panginoong Diyos. Kumakalat sa atin ang kasalanan, habang mas matagal na itinatago at inililihim ang kasalanan, mas lumalalim ang mga bunga nito. Nakakabalita po tayong lahat, di ba? Meron yung mga pinapatay, itinatago nila iyon, no? Tapos meron ulit silang mga nagagawang mga iba pang mga kasalanan. Kasi minsan, nagiging natural na sa kanila na magkasala. Pero tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoong Diyos, no? Na kahit itago natin ang ating mga kasalanan, alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng ito. Pero ang pagtatapat po sa ating mga kasalanan ay nagdadala ng kapatawaran sa atin. Ang pagtatakip naman ng kasalanan ay nagdadala ng kapahamakan. Number 4, nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Okay? Sa paningin ng bansa, mukhang laging tagumpay si Haring David. Sa panahon na iyon, tila walang nakakaalam na meron siyang ginawang kasalanan. Nagpatuloy yung kanyang kaharian. Parang normal lang ang lahat ng nangyayari sa kanyang kaharian. Ngunit nagtatapos ang kabanata sa isang makapangyarihang pahayag. Ngunit ang bagay ni ginawa ni David ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. It may look normal sa atin kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Lalo pag tayo lang po ang nakakaalam at itinatago natin yung ating mga kasalanan. O pwedeng normal sa pamilya natin, normal sa atin, normal sa church, mga kapatid ko. Pero makikita natin ang katotohanan na ang lahat ng bagay na ginawa ni David at ang lahat ng bagay na gagawin ko rin at gagawin mo, alam ng atin pong Panginoong Diyos. Matutuwa ang Panginoon sa mga bagay na nakalulugod sa Kanya na ginagawa natin. Pero sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, alam din po ito ng ating Panginoon. Kung ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, ang Diyos tumitingin sa ating mga puso.
Hindi ko alam ang ginagawa mo, pero alam ng Panginoong Diyos ang ginagawa nating lahat. Alam ng Panginoong Diyos ang takbo ng puso, ng isipan ng bawat isa sa atin, sapagkat walang anumang nalilihim sa Kanya. Nasusulat sa Hebreo 4:13, walang mga bagay, walang anuman mga bagay ang lingid sa paningin ng atin pong Panginoong Diyos. Maaari nating maitago ang ating mga kasalanan sa ating pamilya, maaari natin itong itago sa ating iglesia, maaaring itago sa ating mga kaibigan. Ngunit hindi kailanman natin ito maitatago sa Diyos. Ang tunay na integridad ay kung sino tayo kahit walang nakakakita sa atin. Amen? Sino tayo pagka wala pong nakakakita sa atin? Gumagawa pa rin ba tayo ng nakalulugod sa Panginoong Diyos? O gumagawa na tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya pagka walang nakakakita sa atin? Alalahanin natin mga kapatid ko, nakikita ng Diyos ang hindi ko nakikita. Alam ng Panginoon ang hindi natin alam. Wala kang maitatago, wala akong maitatago, wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Panglima at uli, ang biyaya ng Diyos ay tumatawag sa mga makasalanan para magsisi. Madilim ang Kabanata chapter 11 sa buhay ni Haring David. Pero dito rin natin po makikita na hindi tapos ang Diyos sa buhay po niya. Hindi natapos ang pagkilos ng Panginoon nung magkasala si Haring David. At naisipapalala ng Panginoong Diyos sa akin at sa atin pong lahat. Sa mga panahong nahuhulog tayo sa pagkakasala, hindi rin doon nagtatapos ang pagkilos ng Panginoon sa atin. Doon po sa mga sumusunod na kabanata, isinugo ng Panginoong Diyos si Propeta Nathan upang sawayin, itama si Haring David. At ano pong ginawa ni Haring David? Taos-puso siyang humingi ng tawad at nagsisi. Hinarap niya ang mabibigat na bunga ng kanyang kasalanan. Pero naranasan pa rin po niya ang kapatawaran sa panunumbalik na ginawa niya sa atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, may mga panahon sa buhay po natin na tayo po ay natutukso at nagkakasala. Pero napakaganda po ng biyaya ng Panginoong Diyos. Patuloy pa rin tayong pinapaalalahanan na tinatawag ng Panginoon na magsisi at manumbalik sa Kanya. At mamuhay ng may kabanalan at pilitin, no, na masunod ang kalooban ng atin pong Panginoong Diyos. Ang pagbagsak ni David ay nagpapakita ng ating pangangailangan sa ating Panginoong Jesucristo. Nagkasala si Haring David, oo. Pero isa siya sa mga pinatawad ng atin pong Panginoong Diyos nung panahong siya ay lubos na nagsisi sa kanyang kasalanan. Tinanggap niya ang kapatawaran mula sa Panginoong Diyos at patuloy na binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, gaano man kalayo ang pagkahulog ng isang tao, gaano man kalayo ang pagkahulog natin sa kasalanan, ang tunay na pagsisisi ay magbubukas ng daan tungo sa pagpapapanumbalik ng biyaya ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang pagbagsak ni David ay hindi bunga ng isang maling pasya lamang. Nagsimula po ito sa pagpapabaya niya sa kanyang tungkulin. Ako at ikaw ay merong tungkulin sa harapan ng Panginoon. Maliit man po ito, huwag sana natin itong pabayaan. Huwag nating hayaang sa pamamagitan ng pagpapabaya sa ating mga tungkulin ay makapasok ang tukso at mahulog tayo sa pagkakasala. Ganun pa man po, alalahanin natin na nananatiling bukas ang biyaya ng Diyos para sa tunay na nagsisisi.
manatiling tapat sa lugar at tungkuling ipinagkatiwala po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Bantayan natin ang ating mga puso at mga pagnanasa bago lumaki ang tukso. At ipahayag po natin ang ating mga kasalanan sa Panginoong Diyos. Tandaan natin, walang kasalanang naililihim at naitatago sa ating Panginoon. Ang kasalanan ay kadalasang nagsisimula sa unti-unting paglayo sa Diyos. Lumalago sa pamamagitan ng hindi mapigilang pagnanasa at dumarami kapag ito ay tinatago. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay nananatiling bukas para sa lahat ng mapagpakumbabang nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. May panganib sa unti-unting paglayo ng ating mga puso sa Panginoon. Bantayan po natin ang ating buhay, ang ating puso. Huwag sana tayong lumayo sa atin pong Panginoong Diyos. At kung mangyari man sa atin ang pagbagsak, buong puso po tayong magpakumbaba, magsisi, at magbalik loob sa atin pong Panginoon. Ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. Tayo pong lahat ay umuko. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa buhay ni Haring David. Yung kanyang katagumpayan, yung kanyang karunungan sa pamumuno, yung kaayusan, Panginoon, bago ang kanyang pagbagsak. Salamat sa pagbuhos ng biyaya mo sa Kanya na ipinaalala mo sa amin. Na kung kami, Panginoon, ay mananatili sa iyo at hindi namin nahayaang malayo kami at unti-unti, Panginoon, mangyari sa amin ang tuksot, malagay kami sa kasalanan at magbunga ito ng iba pang kasalanan. Patuloy mo kami, Panginoong Diyos, na saluhin at yakapin, Panginoon. Sa mga panahong kami po ay nagkakasala, nababatid mo ito, aming Diyos. At patuloy na ipinapaalala mo sa amin ang iyong pong paghihintay upang kami ay buong pusong magsisi at manumbalik po sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin sa umagang ito na may panganib ang unti-unting paglayo ng bawat isa po sa amin sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat mula pa kanina sa paalala mo sa Bible study, Panginoon, at sa sandaling ito. Nabantayan namin ang aming puso, ang aming buhay, ang aming espiritualidad. Baka mamaya unti-unti na kaming nalalayo sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil naipaalala sa amin ang bagay po na ito na maaring pumigil sa amin sa aming unti-unting paglayo sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy niyo po na ipaalala sa amin na ikaw, higit sa lahat, ang aming prioridad. Ikaw, Panginoon, hindi ang sinuman, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo, hindi ang pag-aaral, hindi ang anuman, Panginoon. Ikaw po ang higit sa lahat na priority ng bawat isa po sa amin. At sa bawat trabaho, negosyo, pag-aaral, o ginagawa ng bawat isa, ikaw nawa ang maparangalan, Panginoon. At magawa namin ang lahat ng ito upang ikaw ay bigyan ng kapurihan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na samahan mo kami at pagpalain mo kami upang amin pong maingatan ang aming mga buhay sa paglayo sa iyong presensya, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin at maraming salamat sa pagpapatawad mo sa amin, sa kahabagan mo sa amin, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy niyo po, Panginoon, na gawing harmonious, balance ang aming pong buhay mananampalataya. Buhay Kristiyano, Panginoon, saan man kami, sa bawat araw na kami po'y pinagpapala mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.
Amen. Ngayon naman po ang paghahandog. Awitin po natin ang give thanks habang tayo naghahandog. Give thanks with a grateful heart. Give thanks, salamat Lord, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat, aming Panginoong Sus, sa lahat po ng biyaya at pagpapala na inyo pong ipinagkakalob at pinagkakatiwala sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat buhay at kamay na nagsipaghandog ng mga handog po na ito. Pagpalain mo rin po ang mga handog na ito, Panginoon. Patuloy nawa na sila po ay mag-overflow, Panginoong Diyos, sa lahat po ng pagpapala sa bawat araw na kailangan nila, Panginoon. At dalangin namin, Panginoong Diyos, ng mga pagpapalang ito na naihandog ng bawat isa ay patuloy pong magamit sa loob at labas ng iyong iglesia at sa lahat ng iyong mga ministeryo, Panginoon. Kay Kristo Jesus na aming Panginoon, itinatalaga at pinagpapasalamat po namin ito. Amen. Amen. Ngayon naman po sa closing song, atin pong kantahin, Arami din na kad o apo. Arami denak kadua po, kasmaya lubog itinake mo. Tasikat ng ted, ito'y biyag ko, si urayaki, ti kayat mo. Agra emaki ti sangwanam kasasaad ko imatangam basbasol ko kad ti ugasam tapno dumalda los daytoy biag siksikalati umdasapo amang ted natal na apuso makaagasti nasakit ko
ken mangpunas ti ladingit ko. Kami po ay buong pusong nagpapakumbaba, Panginoon, patuloy na nagpapakababa sa iyong paanan. Kinikilala ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoong Hesus. At pinagahari ka sa aming mga puso, sa aming buong buhay, Panginoon. Upang ang landasin mo lamang ang siya namin pong lakaran at sundin. At patuloy naming hanapin ang iyong kalooban sa amin pong mga buhay. Upang kami po ay malayo sa anumang tukso at kasalanan na maglalayo sa amin sa iyo, Panginoong Diyos. Nais namin, Panginoon, na hilingin ang inyo pong pangunguna sa amin, ang inyo pong pagpuspos sa amin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, upang mapaglabanan namin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mapaglabanan namin, Panginoong Diyos, at mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng tukso, at hindi kami mahulog sa pagkakasala, at magbunga ang mga pagkakasalang ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, nabigyan mo kami ng puso na may masidhing pagnanasa upang sundin ang iyong kalooban, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na lumakad ng may katuwiran at kabanalan. May nakakakita man po o wala sa buhay po ng bawat isa po sa amin. At lagi niyo pong ipaalala sa amin, Panginoon, na sa panahon ng paglilingkod, dapat ay naroroon kami. Sa panahon ng pagtitipon, dapat naroroon kami, Panginoon. Sa panahon ng pananalangin, dapat nananalangin kami. Sa panahon ng pagbabasa ng iyong mga salita, dapat nagbabasa kami, Panginoon. Sa panahon, Panginoong Diyos, na kinakailangang yakapin namin ang pananagutan, ay niyayakap namin ang pananagutan. Upang hindi kami matulad kay Haring David, Panginoong Diyos, na sa panahong kinakailangang naroon siya sa digmaan, pinili niya, Panginoong Diyos, ang manatili sa Jerusalem. At naging dahilan upang mahulog siya sa tukso, Panginoon. Huwag mo nawang hayaang mangyari din ito sa buhay po ng bawat isa sa amin. Yamang kami sa sandaling ito ay pinaalalahanan mo sa pamamagitan ng buhay ni Haring David, Panginoon. Gaano man na kami katagal na mananampalataya, pwede pa rin kaming mahulog kung mas pipiliin namin, Panginoong Diyos, ang manatili kung saan nararamdaman namin ang kaginhawaan kaysa sa sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain mo ang bawat puso ng bawat isa po sa amin upang imbis na unti-unti kaming lumayo, ay patuloy kami na lumago at maging matatag, Panginoon. Maging ganap, O Diyos, sa aming pananampalataya. At makapagdala kami ng mga kaluluwang magiging ganap din sa pananampalataya at pagsunod po sa iyo. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, bago kami lumabas sa apat na sulok ng iglesyang ito. At puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Anoint us, O Lord, with your Holy Spirit, upang sa aming paghayo, Panginoong Diyos, we will never be ashamed, Panginoon. We will be unashamed, Father, para ikwento ka, ipakilala ka, Panginoong Diyos, sa iba. Na magiging daan upang sila man din po ay makakilala sa iyo at makatanggap ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa bilang instrumento upang paalalahanan ang bawat isa sa tuwing kami po ay nagkakamali, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa upang mag-correct, Panginoon. At gawin mong matabang puso ang puso naming lahat na handang magpaturo, magpakorek sa mga panahong kami po ay nagkukulang o nagkakamali, Panginoong Diyos. At gawin mong instrumento ang bawat isa sa kapayapaan. Gawin mong instrumento ang bawat isa, Panginoon, sa pagkakasundo-sundo.
Gawin mong instrumento ang bawat isa upang maihayag ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Gawin mo kaming instrumento, Lord, ng kapayapaan at ng pagpapala sa amin pong mga kapatid. Buklurin mo kami sa layunin ng paglilingkod na patuloy na hangarin na itaas ka at luwalhatiin ka, Panginoong Hesus. Sa lahat po ng plano ng bawat isa, Panginoon, sa kanila pong buhay, hiniling ko po ang inyo pong pangunguna't pagpapala, O Diyos. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho, nagninegosyo, mga farmers, mga fishermen, Panginoon, o anuman larangan ng kanilang hanap buhay, Lord, I pray for blessing po. Sa mga estudyante, Panginoon, dalangin po namin ang karunungan, ang pagtsatsaga, Panginoong Diyos, upang mag-aral ng mabuti, Panginoon. Hindi lamang po para maging masaya yung kanilang mga magulang sa mga magiging achievements nila, kundi upang parangalan ka higit po sa lahat. Na sila man din po ay maging tapat sa kanilang season sa panahon na ito, Panginoon. At sa bawat pangarap, O Diyos, naway matutunan naming lahat na lagi kang sangguniin, Panginoon. Laging ikonsulta sa iyo kung ito ba'y kalooban mo o hindi, aming Ama. Lord, muli naming itinatalaga ang aming mga sarili, ang aming buhay, ang lahat po sa amin, 10 ng aming mga mahal sa buhay, sa buong maghapon na ito at sa mga araw pong darating. At dalangin namin na muli mo kaming pag-isahin sa mga fellowships and services na amin pong gagawin sa loob ng iglesyang ito sa mga susunod pang mga panahon, aming Ama. Salamat po. Ito po ang aming mga pagsamo. Pasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Pagbalinenak kadua po anatulnog nga adipen mo. Espiritum ti itdem kanyak ketagi kwa kadaytoy biyag. Ang ating pong pangsamba ay matatapos na, mga kapatid ko, ngunit ang ating pong personal na pagsamba hanggang sa ating mga tahanan ay inaasahan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Sukristo, na magpapatuloy po sa pribado at publikong buhay ng bawat isa po sa atin. Maging daluyan tayo ng kanyang pagpapala, katulad ng pagpapalang ginagawa ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Ating itaas ang ating mga buhay at kamay sa Panginoon. Inaanyayahan ko rin po, maging ang lahat po ng mga online viewers po natin, na itaas ang kanilang mga kamay, saan man po kayo, tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Ngayon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, tanggapin ninyo ang di malirip na pag-ibig, kapayapaan at kagalakang nagmumula sa ating Panginoong Diyos, lumikha ng langit at ng lupa, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at dumaloy sa inyo ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Panginoon sa lahat ng bahagi at aspeto ng inyong buhay, upang ang lahat ng ito'y magamit upang paglingkuran at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sumainyo ang lahat ng ito ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Awitin po natin ang The Lord's Prayer. Pwede po tayo maghawak-hawak ng ating mga kamay. Our Father, who art in heaven, yes, Lord, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory forever. Amen. Isang malakas na papuring palakpak po sa ating Diyos na buhay. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa lahat po ng mga online viewers po natin. Tayo po ay maupo muna sa presensya ng ating pong Panginoon. Tayo po tayong lahat. Yan. Let us bow down po sa ating Panginoong Diyos. Let's give Him glory and honor. Thank you, Lord. Amen. Good morning po sa ating lahat. Yan. See you po again on Sunday. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. At tayo po ay lumabas ng may kagalakan at kapayapaan. Awitin po natin ang I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. God bless po. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. God bless po, ante. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless po. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Tagalog! O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita